Baga maikukumpara ito sa Dimensional Slash ni Yami Sukihiro sa pagkakaintindi ko lang, na ayon pa kay Sukuna na isang near impossible daw na i-pull off ang ganitong uri ng technique. Pero in the end ay naging effective naman daw ang modelo o ang i-demonstrate ng Mahoraga sa kanya. At yan mga kaibigan, mas lalo pang lumakas tuloy itong si Sukuna dahil sa panibagong uri ng slashing attack na kanya natutunan mula kay Mahoraga. At sa ngayon ay di pa masyadong clear sa kung saan o kung paano niya na caught off guard si Gojo sa pag-unleash ng attacking to, kasi na off-screen si Gojo dito mga kaibigan na from the last chapter ay ang lahat ng disadvantages ay makikita kay Sukuna lamang, while si Gojo ay naibalik na ang RCT output due sa pag-unleash ng kanyang Black Flash. Pero medyo nakakagulat lang kasi mga kaibigan na sa ngayon ay it's as if Gege skipped a chapter. Pero siguro sa susunod naman na chapter ay papakita rin ni Gege sa kung paanong paraan na pull off ni Sukuna kay Gojo ang attacking ito. Kasi from the dialogue itself, it looks like si Sukuna ang gumawa ng atake at hindi si Mahoraga, kasi nalusaw na nga ng purple ni Gojo noon si Mahoraga. Anyways, matapos niyan ay dito nang ngumiti si Sukuna at nagsalita ng wikang magaling Gojo Satoru. Hindi talaga kita makakalimutan hanggat sa buhay pa ako. And for the very first time, nagaling sa sinasabi niyang isidang walang pangalan raw itong si Gojo para sa kanya, ngayon ay finally in-acknowledge na ni Sukuna si Gojo at binanggit na ang pangalan nito, na ang salitang binitawan ni Sukuna ngayon ay nagpaiwan naman ng ngiti kay Gojo bago ito tuluyang pumanaw. Subalit matapos ang pagbagsak ng kalahating katawan ni Gojo ay bigla namang may isang sorcerer na mabilis na paparating sa lugar na kinaroroonan ngayon ni Sukuna. Kung kaya't nang namalayan ito ni Sukuna ay napasabi siyang napakaganda na raw ng kanyang pakiramdam ngayon. Kaya dapat ay hindi raw siya bibiguin ng sorcerer na papasugod ngayon sa kanya. At ang sorcerer na yan ay ang tinaguriang The Thunder God, na ang the strongest from 400 years ago, si Kashimo Hajime. At yan mga kaibigan, ang one of the most anticipated fight is finally here. Matapos tinapos ni Gege ang chapter sa isang napakaangas na pagpasok ni Kashimo Hajime sa battlefield. At ang masabi ko lang sa chapter na ito ay napaka-heartbreaking ito para sa mga Gojo fans, but at the same time, both fighters finally respected and acknowledged each other. At sa tingin ko ay good as dead na talaga si Gojo mga kaibigan, sad to say, lalo na kung fan kayo sa writing ni Gege Akutami. Pero open pa rin naman tayo sa possibility na maaaring pwede pa siyang mabuhay at di pa nakikita ang durog na ulo ng isang sorcerer, especially a sorcerer like Gojo. At kung pag-uusapan din natin ang scene dito sa Afterlife, ay ang importante dyan mga kaibigan ay wala si Kugisaki Nobara. So may chance pa na buhay pa talaga si Kugisaki. At may napansin din ng mga fans na para bang si Toji ang nasa likuran ni Nariko noon. At yan mga kaibigan, dito muna natin tatapusin ang chapter sa kung saan ay papasugod na ngayon si Kashimo Hajime ng walang pag-aalilangan. At wala pong break next week, and don't worry, gagawa pa rin naman ako ng video patungkol sa kumakalat na theory na maaaring magbabalik pa nga si Gojo. Kaya kung gusto nyo naman ang ating video ay kinagit a like, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat.